Isang issue ngayon na Commissioner, stalled balikbayan boxes of OFWs. Anong solusyon niyo rito? Salamat sa tanong. No? Alam nyo, lagi nasisisi dyan ng Bureau of Customs. Nung pumasok ako, nalaman ko noong Oktubre, ang daming reklamo lalo sa ARTA ng ating mga OFWs laban sa BOC. Okay. Kaya lang, nung imbestigahan ko to, ngayon na-resolve na natin to, nung imbestigahan ko to, ang lumalabas, akala ko 100 boxes lang ang pinag-uusapan. Ang lumabas sa pag-uulat, meron tayong mahigit 42,000 balikbayan boxes na ipinadala ng mga OFW sa abroad. Nagtiwala sila sa mga iba't ibang kumpanya, nagbayad sila ng mga $100, mga 5,000 piso po yan. Ano? Ang kabuuan ng ibinayad nila, mga 330 million sa 11 kumpanya. Napakarami nun ngayon. 11 kumpanya lang. Opo. Itong 42,000 balikbayan boxes. Pero ang 36,000 sa 42,000 ay sa isang kumpanya na ang tawag ay Makati Cargo Express. Yan yung dinemanda ko kahapon. Mayroon bang interlocking directorship dito na pinag-uusapan natin? Tinitingnan natin yon. Pero yung pinakamalaki ang naging kasalanan, itong Makati Cargo Express. Yan yung dinemanda ko kahapon. Ngayon ganito, pag tinignan nyo sa kanilang website, Cesar, kung bakit hindi nila na-deliver yung mga boxes, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya sa amin galit. Subalit ang katotohanan, pagdating dito ng mga containers na pinagkatiwala ng mga kababayan natin sa kanila, containers na naglalaban ng mga boxes, itong mga partners nila dito na forwarders or deconsolidators, hindi nagbayad ng buwis, hindi nila binayaran ng mga ports, yung port charges, hindi nila binayaran ng shipping cost, hindi nila binayaran ng Philippine Ports Authority. Wala silang binayaran, kaya ang tawag dito, inabandon na nila yung mga containers na naglalaman ng mga boxes. Yan ang mahigit 2-3 taon yung mga boxes na yan na pinaghirapan ng mga OFWs. Ay, alam mo ang mga OFWs natin, narinig ko sa kanila, buwan ang binibilang nila or taon para mabuo yung isang balikbayan box. Yan ay hindi naman pasalubong lang Correct. Yan ay simbolo ng kanilang pagmamalasakit na may relasyon pa sila sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Pinaghirapan yan. Pinaghirapan yan. Inipon. Sabay ang isisisi nila sa BOC. Walang kinalaman ng BOC dyan. Dahil yan, dapat binayaran itong mga deconsolidators na to or forwarders at ilalabas mo sa pantalan at sila magdi-deliver isa-isa sa mga bahay ng mga OFWs. Anyway, ginawa ho natin, kinausap na natin lahat ng dapat pagbayaran. Ang ICTSI, ATI, PPA, lahat sila. Kinausap namin na kung pwede, wag na nilang singilin itong mga boxes na to. Pumayag sila. At yung kailangan naman namin pondo para ma-deliver sa mga bahay, 30 million yan. Kinausap ko si Secretary Frederick Go. Yan ang swerte ko, mayaman ng boss ko. Sabi niya, pag hindi sagot ng Malacanang, sasagutin niyang personal yung 30 million. Buti na lang sinagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung 30 million. Kaya na-deliver na namin halos lahat. Ang natitira na lamang sa 42,000 boxes na inabandonado ng mga kumpanya na yan, ang natitira na lang na for delivery, mahigit 3,000 na lang. Mabilis. Pero December Pero without prejudice, yung filing ng cases sa mga sasampahan pa namin yan kasama ng NBI, kasama ko ang NBI, sasampahan pa namin ng large-scale estafa yung mga kumpanya na yan. Kaya lang sana yung mga nakikinig natin mga kababayan, yung kamag-anak ng OFW, kung pwede lang, wag na sila magtiwala doon sa mga fly-by-night na mga kumpanya. Alam ko naman nagtitipid sila, no? Kung pwede ko lang banggitin, nauunawaan ko yan kasi ang mother ko, retired OFW yan Naunawaan ko yung naghihintay ka ng box mo ng pasalubong. Pumili na sila yung mga OFWs ng tamang kumpanya. Hindi ako pwede mag-endorse. Alright. Meron mga pangalan naman na globally respected. So tingnan din nila yung website namin ng BOC. Meron kaming listahan ng blacklist. Ng mga naka-blacklist, yung mga dinemanda namin. Alright. Huwag nilang puntahan yan. Huwag na nilang padalan ng boxes nila yan. Alright.